Kasi right now, the way we're approaching substance use ay hindi siya responsive doon sa pangangailangan ng tao. So, syempre, pag sinabi nating substance use, it's a health concern, no? And it's influenced by different factors. So, nandoon, syempre, yung poverty, nandoon yung lack of opportunities to education and work. No? So, I think when we talk about having a policy or an approach, it has to cover yung mga ganoon. No? Health is one of it, pero kasama dapat doon yung social welfare, kasama doon yung economic opportunities. So, gusto natin na responsive no, yung mga programs natin dun sa pangangailangan ng tao. Now, why are we saying po na outdated na yung Comprehensive Dangerous Drugs Act? Una sa lahat, 2002 pa, no, nung pinasa yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. At marami tayong mga scientific studies no, na nagsabi ngayon na nagbibigay sa atin ng mas updated na information about substance use. Marami na rin mga public health interventions na nakita nilang effective sa ibang mga bansa. No? At nakita rin natin na hindi na rin proportionate yung intervention or yung penalties no, na linalagay dun sa mga substances na meron tayo ngayon. So, yun, outdated siya because of those. And I think, ano rin siya, it doesn't reflect yung gusto nating approach no, na public health and human rights oriented. Kasi as of now, kung titignan natin yung, yung mga implementers ng batas, it's more of the law enforcement na nag-take ng center stage when we talk about substance use. So, kailangan mas maging clear. Ano ba yung role ng health sector? Ano yung role ng social welfare? DSWD, no? Napakalaking role nila in terms of case management. So, yung mga ganon, kailangan ma-consider siya. And kung titignan rin natin yung law, very focused siya on prevention and rehabilitation. Pero ang dami kasing parang iba't ibang approaches no, from prevention, treatment, harm reduction no, na hindi nakikita ngayon dun sa batas. And I think isa yun sa mga reasons kung bakit hindi rin nakakapagbigay ng adequate support yung mga tao at yung mga agencies natin. Kasi hindi siya nakareflect doon. No? So, nakakalungkot kasi parang may mga gustong tumulong pero hindi sila nabibigyan ng opportunity para makatulong. Dahil nga, it's very criminalized. No? Kahit nga yung pagdala ng mga paraphernalia for needle exchange programs para mabawasan yung risk ng mga taong nag-i-inject ng drugs, hindi siya allowed no, because of the law. So, I think yun is isa sa mga opportunities that we can explore. But moving forward, how can we make sure na we integrate those nuances sa calls natin to, I guess, nagkaroon ng mga, what do you call this, i-update yung batas? Yeah. Siguro, kailangan muna natin tignan kung ano yung process natin of developing the policy. No? Kasi it begs the question of who is the expert when we talk about drug policy, di ba? So usually yung nagdo-dominate dyan sa conversation, yung mga people in law enforcement, no? Kasi traditionally sila yung parang nakasenter sa kanila yung kapangyarihan when we talk about substance use. No? Tapos pangalawa, sometimes it's also led by people in the medical field, di ba? For some, they might see na it's a good way no na ma-integrate natin yung mga health based approaches, but at the same time feeling ko maliban dun sa mga perspectives coming from our technical experts, kailangan natin ma-recognize yung expertise ng mga people with lived experience, no, yung mga people who use drugs, kasi sila mismo yung pinaka nakakatukoy kung ano ba yung kailangan nila, no, ano yung mga changes doon sa batas na dapat mabago natin. So once we include them doon sa process, I think mas magiging parang health and human rights based oriented yung policies.